Good morning sir, good morning ma'am. Yung mga wala pa pong reviewer dyan, mag-comment na lang po kayo o kaya mag-message po kayo sa akin sa aking email address. Ilalagay ko po sa description ng video na to. O kaya nandun na rin po sa may pangalawang video ko po, yung email address ko po. I-message nyo po ako doon. Bibigyan ko po kayo ng libreng reviewer. Wala pong bayad yun, libre po. Nag-promise kasi ako dati na bibigyan ko ng mga reviewer yung mga taong nangangailangan, lalong-lalo na po yung mga wala namang pambili na katulad ko dati na hindi naman maka-avail ng mga reviewer sa online. So inuulit ko po sa mga hindi pa po nakakilala, ako po ay isang computer science, ako po ay nag-uniting, tapos ay binigyan po ako ni PRC ng math major. Kung ano pa po yung pinaka-hate ko na subject, yun pang binigay sa akin. So itong video na to ay para dun sa mga taong nahihirapan sa math major nila, lalong lalo na yung mga katulad kong computer science. So sa totoo lang, napakahirap ng math major. Ako hate na hate ko ang mathematics, hindi ko forte ang mathematics, pero yun ang binigay sa akin ni PRC. So yung mga iba nga dyan, mathematics major na sila, hirap pa sila makapasa. Paano pa kaya tayong mga computer science na hindi naman natin kabisado yung mga mathematics na yan. So bigyan ko kayo ng tips. So ako po kasi nakadalawang exam po ko. Nung nag-file po ako ng LET, pagkatingin ko, nun ko lang po nalaman na math major ako. Pagkatingin ko sa aking paste, parang resibo, nakalagay doon math major. So 1 month na lang halos yata ang preparation nun. 1 month na lang preparation ko nun. Bali 2 beses pa nga ako nakapag-exam po ha. Una bagsak, pangalawa pasado na. So noon nga, nung pagkakuha ko ng resibo sa PRC, nakalagay ay math major. So sabi ko, ay ba't ganun Lord? Hindi ko naman forte itong mathematics, ba't itong binigay sa akin? So parang mahirap yata. Tapos hate ko talaga mathematics simula nung ako'y bata pa. So sabi ko, hindi ako makakapasa nito kahit anong gawin. Kasi nga, kung titingnan nyo po, kung papakita ko sa inyo yung grade ko nung mga elementary, tsaka nung high school, tsaka nung college, hindi ganun kataas, hindi ganun pero hindi naman ako bagsak. Pero talagang hate na hate ko mathematics. So ayun nga po, nung pagka-file ko, kinabukasan, naghanap ako ng mga reviewer, wala akong makita. Nagtanong ako sa iba, binigyan naman ako ng reviewer. So nireview ko rin, nakalimutan ko na yung iba. Tapos nung saktong exam, wala naman sa mga nireview ko yung lumabas sa exam. Sabi ko Lord, sigurado ako bagsak na ako dito. Alam mo naman kasi sarili mo kung pasado ako o hindi. Yung pagpasok ng Gen Ed, sure ako na pasado ako doon. Prof Ed, sure din ako na pasado ako doon. Kasi madali lang yung mga Gen Ed tsaka Prof Ed nung una. Ang mahirap sa amin yung math major, yun. So pagdating ng alas 12, alauna yata, start na yung major natin, hanggang alas 5 yata yung yan. Pagkabasa ko ng math major natin, hanggang sa dulong page, wala akong naintindihan. As in wala. Sabi ko kay Lord, huhulaan ko na lang to. May dala akong calculator. Alam niyo po ba ang calculator na dala ko? Hindi ganito yung dala akong calculator. Yung calculator na pantindahan pa ang dala ko. So sabi ko, paano ko rin to masosolve kahit pa magpatambling-tambling ako dito, kung hindi ko naman alam yung mga formula at hindi ko alam kung paano sagutan, hindi ko talaga to masasagutan. So ang ginawa ko, sa halip na nag-isip ako kung paano ko i-solve, kung paano ko gawin yun, ang ginawa ko, tinandaan ko lahat yung mga topic na yun. Tanda, memorize ko yun. Yung mga topic na yun, simula number 1 hanggang sa kaduduluhang question. Pagkatapos, pagkalabas ng exam, sabi ko kung ako makakapasa doon, tsamba. Pero alam ko, bagsak na ako. Pagkalabas po ng exam, alam nyo pong ginawa ko? Sinulat ko sa yellow paper yung mga topic na lumabas. Sabi ko kasi, hindi ako makakapasa. So, sa pangalawang pagkakataon, pag nag-exam ako, may laban na ako. Alam ko na kung anong re-reviewin ko.
So, ginawa ko, sinulat ko yung pagkatapos mismo ng exam, sinulat ko sa yellow paper. Siguro mga 3 page ako doon. Tapos tinanong ko rin yung mga kasama ko doon. Inad ko sila sa Facebook kasi nakita ko yung mga pangalan nila sa may labas ng pintuan, pinicturean ko, tapos inad ko sila sa Facebook. Sabi ko, tol, ano natatandaan yung mga gantong mga topic, anong ganyan mga binigyan nila ako. Ganto yan, tol, ganto ganyan. Ganun pala yun, madali lang pala yun. So, kinolekta ko lahat yung mga question halos noon, yung mga topic na lumabas nung March 2023. Kinolekta ko, tapos lahat ng kinolekta ko na yon, iniipon ko sa isang yellow paper. Pagkatapos, naisip ko, sabi nila yung exam daw ng PRC, ay paulit-ulit lang. Ngayon, tiningnan ko yung sa website ng PRC, yung table of specification nila. Nung tiningnan ko, ganun nga rin. Yung in-exam namin, ganun din sa mga nakapost sa table of specification ng PRC. Nandun yung mga derivatives, yung mga differential calculus, integral calculus. Tingnan nyo po, nandun yan sa may PRC. Nasa may website po ng PRC, hanapin nyo po mathematics, nandun po yan. Kaya, meron na kayong re-reviewin. Hindi na po kayo malilito. Nandun po yan. Tiningnan ko, ito yung mga lumabas kanina sa exam. Mga differential calculus, integral calculus, differential equation, yung mga ganun. Yung mga application for integral, mga ganun. Marami siya. Yung mga, yung mga computation yun, mga how to find the slope, how to find the rectangle, triangle, square, obtuse, mga ganun. Find the area of ganyan, mga ganun yung mga exam. Tingnan nyo po dun sa may PRC website ng mathematics, yung kanilang table of specification. Nandun po lahat. Sabi ko, nandun po pala lahat ng in-exam. So, ang ginawa ko, ito na ang re-reviewin ko. Malayo pa lang po, hindi pa po nakakapag-file ng examination, ng panibagong examination, nagre-review na po ako. So, nung nakapag-file na po ako, ang ginawa ko na lang, syempre, nakapag-review na ako. Nung ginawa ko na lang, nagtanong-tanong na lang ako sa iba, tol, anong mga natatandaan mong mga topic na lumabas nung time na ganyan? Ganyan ba? Pagkatingin ko, nandun sa notes ko, madali. Nagtutugma-tugma, ibig sabihin, pabalik-balik lang at paulit-ulit lang yung exam ni PRC. Kahit tingnan nyo na lang po sa website ng PRC, nandun po yung table of specification nila. Nandun po, paulit-ulit yung mga mathematics, yung mathematician. Paulit-ulit po yan, nandyan lang po. So, meron na po kayong pupuntirehin na pagre-reviewhan. Alam nyo na po kung ano yung re-reviewin nyo. So, ang ginawa ko, yun na lang po na-review ko. Nung September 2023, nag-exam kami, tiningnan ko yung math major, ganun na ganun. So, wala na akong poproblemahin. Sabi ko, halos ito na rin yung nasa table of specification ng PRC na nakita ko. So, ang ginawa ko, sagutan ko na lang. At the same time, ganitong calculator na yung gamit ko. Dati yung calculator na gamit ko, yung pantindahan. Nung pangalawang exam na, ganito. At saka, mag-aral kayo ng calculator technique. Marami yan sa YouTube, sa Google, kung paano magkaroon ng calculator technique. Yun lang mga loads. Marami pa akong pwedeng sabihin sa inyo ng mga techniques kung paano.